Matigas to! Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Ako nga pala pangalan ko po si Arsenio Boy Alpon. Kung gusto niyong makita yung mga pelikula ko, mga ginawa namin sa local dyan, saka sa international, kahit anong website, i-click nyo lang yung Boy Alpon, saka Arsenio Boy Alpon, lalabas lahat po yung competition ko, lahat ng ginawa ko, exercise ko, may mga YouTube pa rin ako, lahat makikita nyo dyan para malaman nyo kung sino si Boy Alpon. Marami po kong nagawang pelikula dyan. Ang unang-unang kong sport, martial arts. 10 years old pa lang, ang ilalim ng bahay namin, game niya, puro martial arts. Lumalaro na ako ng tournamentong araw pa. Okay. Kung saan-saan. Ang sport ko, kickboxing. Yan, natuturo ko ng mga kickboxing ng araw. Per session, bahala ko maningin ng kasi within 1 month, pwede na kita isabak. Oo. Advanced training. Opo. Pag ako nagturo. Okay. Yan. Ang problema kasi sa martial arts, ang dami kong title sa tournament. Kasi nung araw, matibay sa tournament. Kasi isang tournament, makaka-anim na fight ka. Kailangan overall, wala kang talo. Kasi bibigay sa'yo, medalya lang na gano'n. Basag-basag na yung mukha mo. Opo. Kaya nung araw, martial arts, walang pera. Kaya nag-transfer ako ng bodybuilding. Okay. Kaya pala. Kasi nung araw, kahit sabihin mong magaling ka sa martial arts, tarang ka ng tataguri ang overall champion ka, kung payatot ka naman, hindi ka katatakutan eh. Maglakad ka dyan, kahit sabihin mo, alam ba nilang magaling ka? Opo. Payat-payat mo naman. Pag bodybuilder, kahit wala kang alam, pag malaki ka, masisindak sa'yo eh. Diba? Iiduluhin ka pa. O ba, mapalalaki. Ang ganda ng katuduhan na to. Okay. Yan ang dating yan. Kaya mas magandang kombinasyon yan kasi may taong mga loko-loko na susubukan ka. Yes. Kaya ako, minsan, pag natira ako dyan sa Caloocan, kasi tuturo ako dyan, napauwi ako ng madaling araw. Sa kanto may nagiinuman. Dami, puro ditatupa eh. Mag-isa lang kayo, sir? Mag-isa lang ako naglalakad. Pauwi. Hinaharang ako sa gitna eh. Hinaharang ko ng puro tato eh. Taas! Sabi ko, distansya ako. Anong problema pa rin? Wala, iniidolo ko. Pre, laki ng katawan mo, pre! Ay, kung hindi ako sanay sa trouble, hindi ako sanay sa martial arts, malaki ka lang, baka tumakbo ko. Tama. Di ba? Sa dami nila eh. Pre, laki ng katawan mo. Ako nga ng picture. Pero hindi naman sila naghanap ng away. Hindi naman sila naghanap. Minsan, napasakay ako ng jeep eh. Tingin siya, nakasalaming ako. Tingin sa akin yung mama, nakaganon eh. Oo. Ganon eh, lasing na lasing eh. Tapos ilalapit pa yung mukha sa akin, no? Pinipigurahan ako. Sabi ko, ginanong ko yung ulo. Brad, anong problema mo? Tangina pre, totoo ba yan? Ang laki ng katawan mo ah. So, malaking factor. Makaingit ka pare. Iba yung factor talaga ng may dating ka. Kaya ba kayo ng katawan din? Parang self-defense? Nang una yan, isa na rin yan. Kasi kung malakas ka, maganda ka, iiduluhin ka. Ang pangalawang pinaka-the best dyan, kung wala kang bisyo. Kung may bisyo ka, hindi ka idulin. Hindi ka ako nagpatato eh. Wala kayong tattoo, sir, kahit isa? Wala akong tato. Kasi nga, sa sumikat na yung pangalan ko, gusto ko yung iniidolo ko na malinis ka. Yes. Ako. Unang-una, Kristiyano ko eh. So, templo ng Panginoon to, dapat mahalin mo. Huwag mong
dumisan. Tama. Pinanatili niyong malinis yung ano nyo, yung katawan nyo, tsaka Oo. image ninyo. Totoo yan. Kaya yung iba dyan, kanila, mukha lang akong mabagsik tignan, pero may puso, mabait ako. Nakakatakot Pero- kayo. So, sir, sa pelikula, nakakatakot. Oo. Miski dyan sa lugar namin sa Mandaluyong, ako yung pinakasiraulo dyan. Talaga po. Kilala ko. Kilala ang pamilya namin yan. Mga siraulo dyan na maangas-angas. Miski pulis-pulis, binabanata namin. Pag mali ka. No? Saan kayo sa Mandaluyong, Oo, sir? doon man tayo sa korte kung gusto mo. Ganun yan eh. Nasa lugar ka. Kaya kahit lumaki ako sa lugar na magulo, nandiyan pa rin ang respeto ko. Yes. Umagalang ako. Okay. Hindi nawawala yun. Di ba po, mas madalas kayo, sir, maisalang sa mga action movies, tama po ba? Oo. Ano nga movie yun? Sila Zoren Legaspi, halos lahat nakasama nyo na, no? Halos lahat. Sila Robby Padilla. Padilla. Meron pa kaming ginawa kay Robby Padilla. Dito, kahit dito, sabi nga ni Robby Padilla. Pag ikot ko rito, gusto ko kailangan may makita ko itong mayabang na dating na malaki katawan. Si Boyat po ang hinahanap mo. Ito na, patawag niya si Boyat po sa Laguna, sa ano yun eh, taas. Malayo yung Laguna eh. Opo. Di pumunta ako ron. Pagdating ko ron, tumawag muna sa akin yung ano, ito kung akit ako dyan, bigyan niya ako 2-3 days sa schedule. Ito Yes. siyang araw lang, lugi naman ako niya. Opo. Di ko, bumayag sila. Pagdating ko sa taas, tama-tama yung pinaka-producer, andun, bahay. Basta na kayo dyan, bilang mo yan. Ma'am, okay lang po. Sinelas ako dyan. Di lumabas ako. Nagmura. Putang ina. Tinawag yung pinaka-caretaker ng ng mga talent. Putang ina. Bakit ginawa niya to si Puyat po ang mahal ng talent pin ito? Patayin niyo na yan. Isang araw lang yan, ha? Hindi nga. Chat ka agad na po. Hindi nga. Oo. So, imbes na Putang tatlo. na, ang dami-daming gold dito eh. Kumuha pa kayo ng mahal. Ito, sir, tatanong ko, bakit sabi nung mahal daw si Boy Agpuon? Magkano po ba ang TF ni Boy Agpuon noon, panahon na yun? Mahal ba yung 5,000 lang nung araw? Bagay, nung 1990s, malaki na yung pera yun. 5,000 kayo. Siguro, o kumpara dun sa iba, mura lang, Si Pakito nun, parang 15,000 ata per day. Pero mahaba Laki ang difference niya, di ba? Ilang araw din yun. Oo. Hindi lang siya isang araw. Oo. Anong movie kayo nasali kay, sir, kay FPJ? Tagal na nun, extra na ako nun, yung super ng taxi. Okay. Chopper ng taxi. Yung mga nandun yung mga NBA, ay PBA player. Oo, may malit na fight lang ako ron. Tapos na, hindi nga ako nakita ron. Ay, ganun. Nandun si Kuya Ipe, Philip Salvador. Putak, kalala ko yung pangalan na yun Ay, nung umiihi ako sa kubetang gano'n, umiihi si Philip Salvador sa kubeta, pagpasok ko, magto-toiletid ako, gumanon siya. Putangin na! Uyag po! Niyaka ulit. Sabi siya, walang niyaka. Hinahanap ka ni Bong Revilla. Puta, binagdi sa armahan mo yung mga tao namin. Pinakilala ko ni Philip Salvador. Governor pa lang siya noon. Si Buyag doon. Bira ka. Binagdi sa armahan mo yung mga tao ko eh. Ano bang problema? Sabi ko, boss, kasi mayroon ng aksidente nitong case na kasi cubicle yan, singalong eh. Opo. Nagkabarilan, sabi ko.
Kasi yung siyota ng isang politician nandun, dumating yung asawa. Kagulo. Kagulo, kabarilan. Ah, talaga? Yung pagkabarilan, cubicle lang yun. Siyempre, mga karton lang na para maganda yung sound eh. Opo. Nagtatagusan. Ang daming damay. Ah, grabe ano? Kaya kaya kumuha sila ng bouncer doon, pinaimbestigahan sa akin. Yun, kinuha ko. Naglagay ako ng security. Ako ng bouncer. Sabi ko, ang bouncer dito, kinausap ko ng may-ari. Nag-meeting kami. Opo. Sabi ko, sige, i-controlin ko yung taong mga rito. Walang makakapasok na may baril. Kaya sabi ko sa kanya, paano niya kung may nakapasok? Walang makakapasok. Kasi pogo, ang problema sa atin, kapag may baril kayo dyan, mga bodyguard mo, pag nakainom yan, ayaw na ayaw matitignan. Yes, matapang. Nanduduro. Yes. Ngayon, kung wala kayong baril dyan, kahit magpanuntukan tayo pare-parehas, walang mamamatay sa atin. Correct. Bibit-bitin namin kayo palabas, sabi ko. Ano? Hindi nga. Totoo lang. Ay, lalaki namin eh. Oo. Hindi ako kumukuha ng maliit na bouncer. Ang pinakamaliit na bouncer ko, 5'9". Maliit na yun ha, 5'9 ha. Oo, yun ang pinakamaliit ko. Kaya yun ang ko, pag 5'9 ka, 5'8, pwede ka na. Yan. So basically, sir, Kaya lahat ng... kayo pala nagpauso ng Kaya lahat bouncer dito sa atin. Kami nagpauso ng bouncer noong araw. Kami ang, yan. Ano to, 90s po Kami ito, ang founder no? yan. 90s na. Mga 1990s yan. 90s ang bouncer eh. Opo. Yan. So isa yun sa mga experiences nyo na hindi nyo makakalimutan bilang ano. Ako, araw-araw may trouble. Talaga? Oo, mga anak ng mayor, anak ng politician. Kasi ang customer namin, puro Yes. rich family. Mga big time Anak ako ng mayor, kapatid ko yung mayor. Meron pa akong kernel, nagwawala eh. Gusto yung i-table yung manager namin sa isang club. Oh? Sabi niya, boy, sabi yung kernel na yun, gusto akong i-table eh. Nagwawala rito. Nilapag pa yung 45 sa ano. Ganun. Sige nga ako sa atin. Ilasing na. Sir, ano ba problema? Utang na ayaw. Gusto kong may table yung manager niya. Ayaw. Sayang yung bike ko yun. Sabi ko, sir, dapat ikaw ang ayaw namin ng gulo rito. Oh. Kung hindi, ilalabas ka namin. Kaya mo ba ako ilabas? Kaya ka ilabas. Dapat, sa katungkulan ka, ikaw dapat ang nasa unang peace order. Yes. Pasimuno. Pag ayaw mo yan, pakunan na kita ng pangalan, nakuha ko na yung pangalan mo. Pwede kang i-report, pwede ka matanggal dyan. Okay. Naka-uniforme ka, umiinom ka. Basta wawala ka. Pakiusap lang. Huwag po sana tayong umantong sa ganyan. Pasensya na, sir. Nadaan sa diplomasya, sir. Ganun talaga. Kasi masisira siya eh. Kasi ano kami, hindi kami nananakit eh. Tama. Pares kami. May kasalanan, wala. Nasa gitna lang kami. Yung punta tayo doon sa di ba peak ng career ninyo sa showbiz? Sabihin na natin maraming offer, dito ganyan. Most of the time action movies po, di ba po? Oo, naglalagari ako. Umaga tapos gabi. Magkabila yung Laguna, tapos takbo ko ng Bataan. Ganun kalayo yun. Okay. Kailan nyo naramdaman, sir, na medyo humihina na yung pelikula nun? Itong mga latest na mga pakpakok ng 2000. 1999, 2000, wala nang gumawa kasi nga itong mga punyetang pirated. Okay. Mga auditor. Opo. Miski pangit yung pagka-auditor, binibenta na sa kalye. Yes. Nauuna sila. Kaya nauna sila, kaya wala na nanonood.
Kaya wala na nag-produce. So that time, Ayun sir, ang ayun ang kalaban ng ng movies industries eh. pirated Yung talaga. pirata. Isa yan sa sumira. Hanggang ngayon, meron pa yan. Hanggang ngayon. Opo. So, ano sir, paano siya naka-apekto sa ano niyo po noon, sa career po ninyo? Malaki. Kasi wala nang talaga wala nang gumagawang pelikula, puro TV series na lang eh. Ayaw ko naman basta TV series. Barya-barya lang yan eh. Noong araw, barya-barya lang yan. Bigyan ka lang ng 500. Kaya 1,000. Oh. Eh, sayang gasolina mo. Opo. Hindi kagaya ng Diba? pelikula, malakihan ang bigay. May mabigyan ng 1,000, may katkong pa yung nagpasok sa'yo. Di, barya na lang yun. Alam mo yan, di ba? Yes, hanggang ngayon, ganyan. Nung araw, lumalabas ako dyan, kung sino yung nagpasok sa akin, ang binibigyan ko eh. Yes. Makeup artist, binibigyan ko yan. Kaya kilala ko yung mga yan eh. Yung mga assistant director, naabutan ko yan. So ano pong... Kausapin niya yung director, sabi ko, Direk, may lagari ako. Teka muna ako. Sige, dead ka agad. Nung nawala po yung yung bumagsak yung Philippine movie scene, pelikulang Pilipino, ano na pong ginawa nyo? Naging libangan nyo or hanap buhay? Eh nga, yung meron, hawak ko nga yung, ang partner ko dyan, ang pinaka-boss ko dyan, si Bong Aragon yan, nakisama ko rin sa pelikula yan, yung Magic Combat. Apo. Si Bong Aragon, malaki rin yun, 6-footer din yun, nakasama ko. Naipasok ko rin sa mga pelikula. Kaya malaki. Inhawak namin yung bouncer, pangalan ng bouncer namin, Delirium. Delirio. Yun, doon kami kumikita. Delirium. Delirium, yun nga, tuloy-tuloy na yun. Naging yun na yun. Tuloy-tuloy na yan. Kasi, Hanap oo. Tingin mo, itong araw, pag isang club, pukontratahin namin ng 700 yan per head. Opo. Libre pagkain, 2 meal na malaki. Okay. Tapos bibigay lang namin sa bouncer namin, pag baguhan ka, 400. 3 hours lang ang trabaho mo, ha? Tatlo yung, sa inyo yung tatlo. Hindi, 3 hours lang yung trabaho mo halos Okay. isang gabi. Okay. Yung sa 700, yung the rest sa amin. Opo. Naglalagay kami na isang club, tatlong tao, Oo. tatlong bouncer. Ilang club yun? Marami na. Ilang club yun, abot kami ng 12 eh. Yung 2 club. Malaki yung per day na mo, di ba? Okay. So, nung bumagsak yung Tagalog movie, sir, ang pinagkabalahan nyo, yung nagtayo kayo ng bouncer. Kayo yung mga, unang-unang nagtayo ng bouncer dito sa Pilipinas. Kami unang-unang nagtayo ng bouncer. Okay. Marami kami hawak nun. Okay. Bouncer sa security hawak namin. Tsaka security. Okay. So, that time po, sir, Hawak namin, kaya naging tuloy-tuloy na yon hanggang sa hanggang pag lumipat na kayo ng ibang bansa, tama po ba? O meron pa kayong ibang pinagkabalahan? mga ibang pinagkakabalahan ko pa, natuturo ako ng martial arts saka ng bodybuilding. Ang per session ko nung araw, pag ang tuturo ko, 1,000. Marami ang tinuruan ng mga model ng mga black label, mga alak, Opo. mga babae, mga model. Tinuruan ko ng yan, paano mag-defense kaya yung mga babae, nanggugulpi ng mga ng mga lasing. Kasi pag nag-serve doon mga alak yan, naka-two-piece lang yan eh. Opo. Hipo-hipoin. Babastot pa sa'yo. Talagang gugulpi yun eh. Gugulpi yun ng babae. Tatantingin ko. Biglang, sir, bagaw sa akin. Ano yan eh? Binastos ako, sir. Tama yan. Bit-bitin yan. Sabi ko sa pangit, bit-bitin yan. Labas tayo sa labas. Pero nung time na yun, sir, wala nang nag-offer sa inyo na pasundot-sundot lang sa movie. Meron din. Meron akong ginawa rito sa Hong Kong, yung Time in Tide. Diyan kumita ko dyan, milyon ang kinita ko dyan. Ang role ko dyan, nasa bandang dulo eh. Maganda na role ko dyan.
Ako yung pinaka, starring ako dyan, lead actor ako dyan eh. Opo. Oh. Second lead ako eh, sa istorya. Pero pag international talaga, sir, magandang bigayan, ano? Doon ginawa lahat sa Hong Kong, saka sa China. Wala rito. Wala sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas. Doon lahat. Doon ako, libre ako lahat doon. Panoorin ko nga yun. Ang title ng sir, In Time? May nakasama pa akong artista na hindi ko na mabanggitin na action star eh. Apo. Inalayan. Hindi marunong mag-English, ako pa nagpapaliwanag sa kanya. Seryoso ba? Oo. Action star? Hindi, pagka kakausap pa kayong role niya na, kausap pa ng director, English, hindi niya alam. Tinawag ako, ang tawag sa akin nung sa pelikula, Boy A, Boy Agpon eh. Boy A! Direct, he want you. Come on. Can you please explain with your friend? You don't know, he can't understand. Hindi niya rin naintindihan. Sabi ko, okay. Just write this dialogue in the piece of paper. Then I will explain it in. Sabi ko, ilagay mo, paliwanag ko sa kanya ang Tagalog. Kasi hindi niya magagawa yung acting ng realistic na supposed to be yung surrounding parang typhoon na tinataga yung tao, yung malakas. Opo. Nagbulong ka dapat, nahahawa ka ng gano'n kasi malakas yung hangin. May struggle, hindi niya ma-express. Oo, hindi niya hindi, puta ako pa nag-sample, Dun sa Tagalog movies naman tayo, balik tayo ng Conquest Tagalog. Ano yung para sa inyo yung memorable na nyo doon, na experience nyo? Meron po ba? Meron ba kayong hindi makakalimutang karanasan doon sa paggawa ng movie? Sa mga eksena, mga gano'n? May ginawa akong movie kay Yuen Biao. International dito sa Laguna yun eh. Saka si Cynthia Can, fight namin. Si Yuen Biao, gusto niya, mag-fight kami sa ilalim ng ng silong na bahay, kubo. Opo. Maganda yung fight eh. Manatan. Tapos, talon ako sa ilalim. Pinapanatan ako ron. Tapos, hindi nakakahilag ako. Tapos, nag-fight kami. Fight kami sa ilalim. Opo. Pagbigay sa akin, umataw yung ulo ko. Binanatan ako ng ang haba ng fight namin eh. Tumama yung ulo ko doon sa may kanto. Sa ilalim? Pagbagsak ko hindi na ako lumabas. What happened? Like bullet. Kita, dami kong dugo eh. Hinila akong gano'n, no? Wasak yung ulo ko eh. Tinakbo ko sa ospital. Oo. Tinahi. Oo. Tatay, back up. Pagaling muna. Pero may bayad yan, sir. Binayaran naman, extra. Oo, humihingi ako ng extra eh. Basta, inupuripot ako pa niya. Sabi ko, if you don't want to add my talent forget it. Take it all. I can't come back anymore. Sabi ko, baka hindi yung binisin director niya. Sa inyo na lahat yan. Hindi na ako papalik dyan. Director ka naman. Ngayon naman dito sa atin, pasado naman na yung sir yung Eddie Garcia bill, batas na siya eh. Na siya. Sana bumalik uli yung yung sigal ng pelikula no? Kaya nga sir, nakakamiss yung panahon ninyo sir, yung time ninyo. Oo, yung mga pelikula. Kaya lang, problema ng mga actor, actress. Kasi nga, one big time laki lang eh.
hindi sila kasi akala nila walang katapusan din. Hindi sila nagseryosong nag-invest, alam ba yun? Alam mo, kahit ganito ako, pumunta ka sa bahay ko, mansion. Ayan, kumusta naman ang buhay nyo ngayon, sir? Kapag mayroon lang, kaya pag nag-for good ako, may pinatayo na akong 2 building, isang 3 floor, saka isang 4 story. Laki. Ano yan, business yan eh. Lahat yan, gym, restaurant, salon, tapos magkabilang side, pinili ko rin yung magkabilang side, parking yan eh. Parking. Opo. May park sa kabila, may park sa kabila. Oh. Malaking gym. Saan po yan, sir? Diyan sa Garay. Sa bayan ng Sagaray. Sa Bulacan. Kasi Bulacan kasi, ayaw kong tumira sa Manila kasi crowded na eh. Traffic masyado dyan, hindi ka makakilos. Oo, sir, totoo yan. Hindi ka makakilos. Dito sa Bulacan, malapit naman ng lahat. Develop na, may mga mall na nga eh. May mga SM na nga. May mga McDonald's na, may Jollibee na nga. Yes, nandun na lahat. Nandun na lahat. Ano pong trabaho nyo ngayon dyan, sir? Para dun sa mga fans nyo na nagtatanong, ano pong Ang pinagkakaroon? trabaho ko rito, fitness coach ako rito, parang instructor ako ng mga creative bodybuilder. Dito, namumulot ka lang ng pera rito, masipag ka. Kaya mong kumita ng 100,000 rito, isang buwan, kaya. Para sa mga fans, followers natin, nasa ang bansa po kayo ngayon, sir? Sa Kuwait. Nasa Kuwait si sir. Si sir ay... Dito kasi ang pinakamataas na currency ng pera ng buong mundo, Kuwait. Kasi nga, yung one dinner nila, 199 palitan, 190 pesos. Eh. Laki, ano? Malaki, Kaya dito lang, sipag ka lang. Kahit kumikita kami dito sa mga private, yung pangtuman na tukunin ka. Malaking bayan nila sa'yo. Sarili nyo na yun, ano po? Sarili ko na yun. Oo. Kaya, doon kami kumikita. Nakakalungkot lang kasi sir, yung ibang sorry, pero katotohanan ito, totoo to eh. Maraming mga kontrabida may mga pangalan na nakakalungkot ang buhay na ngayon. Tama. Yung regala lang, ang dami kong pinikula niya regala eh. Saan siya? Wala na. Nalulo sa bisyo. Wala na. Di ba? Ang galing pa naman. Kanino-kaninang hihingi. Di ba masakit na kita siyang ganon, di ba? Tama po. Kaya nga, yung kahit pa paano sir, yung buhay... Nakita ko niyan. Wala na kaming script na numero. Boy ha. Kuntingan lang ha. Nanganganak to. Fight namin nanganganak. Tuloy-tuloy. Talaga? Oo. Fight kami nun. Wala nang rehearsal yun. Wala nang rehearsal. Sa rehearsal lang. Ito lang ha. Hanggang doon lang boy ha. Oo. Pag nanganak yan, bahala ka na magdala. Dalahin kita. Dali mo. Oh, sige. Puta ko nung dinatampo. Pinakalo sa akin. Pabilis lang naman ako, makabutin ako. Pero may ginawa kami na international, siya yung bida. Ako, pelikula yun. Haba ng fight namin doon. Tuloy-tuloy, tuhog namin ang haba. Kung saan kami nakarating. Sir, pero sa sir, eto, tatanong ko lang, sa lahat ng action stars natin, yung mga bida natin, sino para sa inyo yung hinahangaan ninyo? Hinahangaan ko lahat si Philip Salvador. Philip Salvador talaga, Good. Saka Rudy Fernandez, napakabait niyan. May ginawa ko dyan, yung parang kamay ni Cain ata yun. Kamay ni Cain. Hindi ako sigero si Ron. Opo. Mano-mano kayo doon, sir? Mano-mano kami nun, bago ko sabi ganun. Bigyan niyo ako ng mga kapay na mukha pa lang, mukhang mayabang na. Sabi ni The Boy? Parang buko ng laptop pa yung buko nun eh. Yung cuts, malaki ako nung araw. Oo, yung cuts ng katawan nyo. Kapag humarang talaga sa bida, alam na mangyayari, suntukan na eh.
Oo. Si Pepe, napakabubuting tao yan. Saka natural lang kumilos yan. Kung nakikita niyo sa pelikulang mabait yan, mas mabait sa personals niya. Napakabait niya. Saka yan, hindi plastic yan. Totoong tao yan si Pepe. Doon na ayaw niyan, yung manlalamang, saka pagbait niyan ka sa kanya, kahit sabihin hindi ka pa kakilala, sasagot yan. Napakabait yan ni Kuya Epe. Sana mapanood niya to. Kaya Ano pag niya? may pelikula yan, kahit hindi ako naka-booking, pupuntahan ko yan. Pepe! Wala niya. Yan niya, ni-schedule niya. Gagano-gagano. Automatic ha? Automatic yan. Ang lakas niyo pala kay Nakakita ko si Epe. Eh, nung may shooting nga kami ni Bong Revilla, yung minsan ko lang sasabihin sa'yo. Opo. Nandun siya. Nagpapait kami ni Bong Revilla. Talagang ginawa ko si Revilla. Kinalagkat doon sa may kainan. Tapos nag-cut. Sabi ni Kuya Epe, cut. Sabi ni Bong Revilla, nagkakat ka. Director ka ba? Sabi niya, Deko, sandali lang. Kausapin ko lang to. May traso sa akin to eh. Dinala ko ni Kuya Epe sa malayo. Pinapayan ako. Walang hiya ka. Magkaling ka pala sa fight. Hindi mo sinasabi sa akin. Ito kung ganyan nakaka-fight kagaya mo. Hindi ko naman nagtatanong eh. Pero dati na kayo magkasama noon. Bago pa niya nakita yun. Oo. May pelikula kami yan, yung Verdugo. Kontra ka ako sa kanya noon. Kontrata yun ha? May pelikula. Mayroon. Kutya. Ay, mabigyan mo. Baka tamaan mo sigo ba? Eh sir, Mabigyan ko talaga. sir nanonood yun si Kuya Epe ha? Batiin niyo po. Pepe, ako sa... Gawa ko nito yung pelikula. Yung pinaka-the best sa akin. Pepe. Dito sa Kuwait, ako yung pinaka-founder ng Health and Fitness Association. Pinakamalaking grupo rito sa Kuwait. Lahat ng coach sa buong Kuwait. Maraming branch, maraming club dito eh. Apo. Tuwing first Friday of the month, kaya itong darating na susunod na Friday, ng June na Friday, first Friday, may meeting yung grupo. Ako yung pinaka-founder dyan. Wow. Nagpapalaro ako rito. Oh, talaga po? May cash prize. Oo, nagpapalaro ko ito. Malaking cash prize. May play ticket pa. Pero kailan kayo umuwi dito sir? Tuwing kailan po? Every year. Yearly. Yearly ang uwi ninyo. Yearly kami. Isang buwan lang ako dyan. Yan. Kailan yung huling uwi ninyo sir? Nung huling uwi ko, January 20. Ito lang. Ito lang, no? Ito lang pala. Ang problema dyan, mahal na yung bilihin dyan. Grabe. Grabe sir, sinabi nyo pa. Mahal na pamasahe, mahal na lahat. Mahal lahat, oh. Mga nagpa-follower sa, mga lahat ng follower sa Right TV, kami po ay nagpapasalamat. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa amin. Dahil panalangin natin na magkaroon uli ng pag-comeback ang movies industries. Sana bala kong mag-comeback sa pelikula para mapanood nyo. Yan. Mas magandang makabalik ako dahil mas malaki ako ngayon kaysa dati. Yan. So sir, to sir alam nyo, maraming ginagawang pelikula dito ngayon sir. Sana bumisita kayo dito para maisalang naman kayo. Musta rin kay Senator Bong Revilla. Lagi kong kasama yan lagi kong pinanonood yung si Senator Bong eh. Apo. Yan. Ang bodyguard niyan, pamangking ko. Ngayon, bodyguard niyan, pamangking ko. Si Charles, kumusta dyan? Ang basta, Senator, sana magkita muli tayo. Pinapapasyalan nga ako, sabi niyo pamangking ko. pag napanood nila to, tapos pinatawag kayo, halimbawa, Okay lang. Sagot ba nila lahat eh. Play ticket.
Kaya na. Kasi sir, Wala plane ticket eh. ang balita ko, gagawin na yung ano eh. Yung alias Pogi 4 eh. Oo. Alias Pogi 4. Sana may salang kayo doon. Oo, kaya nagda-diet pa nga ako para maging May cuts. astig eh. May cuts eh. Malaki naman eh. Tuyo pa naman eh. Makakatakot. Mamahal sa atin. Salamat po sa inyong lahat, mga followers. Salamat po sir. Magkikita-kita po tayo. Okay sir, abangan namin kayo Mark sa my ano, word. big screen ha. Oo. Abangan namin May kayo. time, yes, magkita-kita tayo dyan. Alright. May napadaan ako dyan. Thank you Dalawin sir. mo kayo. Thank you. Pasensya na kayo ha, kasi kagigising ko lang talaga. Kanina pa kayo. Oo, Ito po, sir. kanina pa. Ang importante, makapagkwentuhan lang tayo ng konti, ma-update po kayo yung profile ninyo para kasi sabi niyo sir, gusto niyo pang sumalang, so malaking pagkakataon nito para makita nila kayo ulit. Naku, pag sumalang ulit dahil siyempre biyasa tayo sa mga Oo. mga Sa fight pa action, lang eh. mga fight lalo ngayon. Hmm. Oh. Anyway, Inahit ko na nga ito, balbasarado ko eh. okay sir, anyways, maraming salamat po. Sige, Keep it. maraming salamat sa mga fans, maraming salamat. Kuya Ebe, Senator Bong Revilla, Ronnie Riquez, si Robin. The Boy, si Robin Padilla, Senator. Hmm. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana magkita-kita ulit tayo. Si Ronnie Riquez, nagkakambak na ulit. Kikita ko, nagpa-practice kasi. Yes, si Maestro, yes, okay. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat, mga followers. Thank you. God bless you all. Okay po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.